Magandang araw mga kababayan, kumusta po kayo? Ito po muli si Ka Eric para sa ating video analysis at para sa ating mga talakayang bayan sa maiinit na mga pag-uusapan hinggil po sa kalagayan ng ating bansa. Mga kababayan, medyo manas pa rin po ang boses ni Ka Eric sapagkat hindi pa po ako nakakapag-recover mula po doon sa medyo mahabang mga rallies at mga protest activities na sinamahan ni Ka Eric dyan po along EDSA Ortigas at marami pa pong activities related sa ating panawagan na mag-resign na at lumaya sa poder itong nabubulok na gobyernong Marcos at Romualdez. Kaya sa pagkakataon po na ito, pag-uusapan po natin itong lahat ng ginagawa ni Marcos ay puro damage control para hindi po siya bumagsak sa poder at hindi siya mapapalaya sa kapangyarihan. Nakita ko po ang isang column na sinulat ng isang sinasabi nilang dilaw, pero minsan objective din naman ang kanyang pananaw. I'm talking about the columnist Randy David. Ang iba, ang pagtingin sa kanya dilaw na dilaw. Ibig sabihin po, konektado sa mga kagaya ng mga liberal party groups, mga Leni Robredo supporters, Dilima supporters, at kaya sa mga grupo ng Liberal Party. Pero ako, ang pagtingin ko, I always look at the views on a particular and historical account ng isang tao. Halimbawa, si Randy David, tatay ito ni TV journalist Cara David, no? Ang kanyang asawa at sila po ay naging malapit din sa kilusan ng tinatawag na protest movement. In fact, nakakausap din sila dati nung mga maagang bahagi ng 1980s hanggang sa mga 1990s bago po mag-split, no, ang kilusan ng CPP, NPA, NDF in 1992. Itong sila Randy David, sila Conrado de Queiroz, na mga magaling na mga kolumnista at mga manunulat, ay nakakausap po yan ng mga ilang kadre ng CPP, NPA, NDF. Bagamat hindi po sila officially part o bahagi sa organisasyon ng CPP, NPA, NDF. So mayroon po silang mga views na tumutugma din sa linya at pananaw ng tinatawag na left-wing politics o yung leftist orientation. No? Pero hindi po, alam ko, hindi naging bahagi ng organisasyon ng Communist Party of the Philippines itong si columnist Randy David. Okay. Aside from that, sa column niya, sinasabi niya na napipilitan ang gobyerno ni Marcos Jr. na gumawa ng mga crisis management and demolition job sa kanyang kalaban at mga damage control upang isurvive ang natitira niyang kulang-kulang na lang 3 taon o almost 2 years and a half, mga kababayan. Sapagkat dalawang bagay ang nakikita nitong kolumnista na si Randy David. Hindi na mapipigilan ni Marcos ang sumambulat na iskandalo ng korupsyon at pandarambong na naganap under his watch, no? Hindi na niya ito pwedeng maituro pa kay Pangulong Duterte sapagkat tapos na po ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito po ay under his administration. Ang pagsambulat ng more than 1 trillion pesos na hindi makita, hindi may paliwanag nila at halos naniniwala ang buong mamamayan na dinambong at kinurakot na 1 trillion pesos mahigit na budget for so-called flood control projects. From 2022 July, sa kanya na po ito, hanggang May 2025, umabot po sa 1.4 trillion pesos. Ang pundo para sa flood control projects na walang pinatunguhan kundi pagnanakaw at pandarambong ng mga kongresista, ng mga taga-DPWH at pag sinabing kongresista, nai-involve pati ang anak ni Marcos na si Sandro Marcos sa anomalya ng flood control projects. 1.7 billion pesos, 5 flood control projects sa Ilocos Norte, halos na wash out lang
walang pinatunguhan. At ang kontraktor, mga kontraktor na pinangalanan din ni Marcos like ang Diskaya Couple. So ito po ang isang binabanggit ni columnist Randy David na napipilitan si Marcos na kunwari sinusuportahan niya ang mga pagkilos ng taong bayan laban sa korupsyon basta hindi lang siya mapupuruhan. Ibig sabihin po controlled sympathy. No? Kinokontrol niya na kunwari kung hindi lang daw siya presidente ay makikipagkaisa siya sa taong bayan sa pagkondina at pagkagalit sa isyu ng korupsyon and plunder. Yan po ay gimmick ni Marcos. At yan ang pinuntuhan nitong kolumnistang si Randy David. He is being forced, si Marcos, na magsalita at magpahayag ng kunwari simpatya sa nag-aalab na galit, sumisilakbong damdamin ng taong bayan dahil po sa gitna ng pagkalugmok ng buong bayan sa kahirapan, krisis sa kabuhayan, lugmok ang agrikultura natin, lugmok pati ang trabaho at kita ng mamamayan, at lunod sa baha at perwisyo ang buong mamamayan natin ay nagpapasasa sa pinandambong at dinurubo at ninakaw nilang pera sa kaba ng bayan ang mga kaalyado ni Marcos at mismo pati ang anak niya itinuturo na nakinabang sila, ang pamilya niya, dito sa pagsambulat ng iskandalo ng plunder and corruption o malakihang pandarambong at pangungurakot at pagnanakaw sa kaba ng bayan. So dahil dyan na hindi na niya makontrol ang galit ng mga mamamayan, nagsasagawa siya ng mga damage control. Yan. At isa-isahin natin ano ito mga damage control niya, no? Mga kababayan. Pangalawa, sa punto na ito ni Professor Randy David, sinasabi daw niya na ginagawa ni Marcos na gamitin ang itong pagkakataon upang lumabas na parang crusader, parang tagapagtanggol ng mga mamamayan, kunwari, at hindi siya involved sa mga anomaliyang ito at mga iskandalo ng pangungurakot at pandarambong, where in fact siya ang punong arkitekto kasama ang pinsan niya na si Martin Romualdez. So para ito ay mailihis niya, gumagawa siya ng cover-up stories and cover-up maneuvers. Isa po dyan ang binuo niyang ICI, Independent Commission for Infrastructure, which is not actually, hindi naman ito independent. Kasi nga nadidiktahan na mamanipulate at nagmamaniobra. Kaya nga umalis, nag-resign dyan si Baguio City Mayor Magalong. Napag-uusapan natin yan. At ginagamit din ito ni Marcos na opportunity, itong kunwari ay crusader siya kontra corruption, maliban sa kanyang gimmick na hindi sumabog ang iskandalo sa kanyang pagmumukha, at kung idadamay at ihuhulog niya ang mga alyado at mga naging protektor niya at kanyang mga benepisyaryo sa kanyang kasindikatuhan ng pinsan niya, ay gagawin niya. Kagaya ng ginagawa nila ngayon kay Saldico. At posible may iba pa na ilalaglag para lang maiwas ang daluyong ng galit at paniningil ng taong bayan kay Marcos at kay Romualdez, which nahihirapan sila ngayon na lusutan. Ang pangatlong taktika nila ay damay-damay na. Kaya nga sumasabog ito ang mga iskandalo na damay din pala daw si Senator Chis Escudero, Senator Jinggoy Estrada, former Senator Nancy Binay, former Senator Bong Revilla, at iba pang mga personalities. At ang patutunguhan yan ay ituturo nila si Pulong Duterte daw ay involved din. Para pati din si Mark Villar, pero nakaalyado na nila si Mark Villar ngayon, at mukhang minamanage na rin nila kung paano ito palusutin. At inuuna nila na isabay ang pagkakaroon ng kung ano-anong gimmick nila Vince Dizon at ng tinatawag na ICI ni Marcos papunta sa Davao. Yan po ay gamitin mo ang pagkakataon na mainit ang galit ng mga mamamayan upang idamay mo na ang mga kalaban mo sa politika. Di po ba? It makes sense, no? Para lumabas na hindi lang kami ang may paniningil o ang may pananagutan at dapat singilin. Mayroon din sa panahon ni Duterte. Pero hindi ako involved. Sila lang. Yun ang punto ni Marcos. Yun ang kanyang direksyon. Yun ang role ni Ping Lacson
Yun ang role nila Tito Soto at ng bagong majority alignment sa Senado. Yan din po ang linya ng ICI. Kaya pumunta na sila ng Davao ng maaga pa. At ang isang punto dito, napipilitan si Marcos na gumawa ng damage control sapagkat there is a strong possibility that there will be another people power that will force him to step down and be ousted from office. Yan po ay isang realidad at katotohanan na alam ni Marcos na pwedeng mangyari at sumabog muli ang isang daluyong ng people power that will demand Marcos na umalis at lumayas muli sa poder at kapangyarihan kagaya ng nangyari sa kanyang ama at sa kanilang pamilya noong 1986. At hindi malayo ang posibilidad na kapag nagdaluyong, rumaragasa at lumalakas ang panawagan ng taong bayan at hindi na mapipigilan na magkaroon nga ng daluyong ng panibagong people power, it is not also far-fetched to have an idea that the armed forces of the Philippines, at susunod yan ang Philippine National Police, will be forced to declare a withdrawal of support from the Commander-in-Chief, who is Marcos, thereby rendering him inutil and without any authority and power to execute ng kanyang kapangyarihan dahil wala na ang pinakahaligi ng Estado at ng gobyerno sa kanya. We're talking about the armed forces of the Philippines. That prospect ng pagkawala ng poder at kapangyarihan kay Marcos ay nagtutulak sa kanya na maghagilap at kung ano-anong gimmick ang gagawin para lamang magkaroon ng damage control and crisis management. Okay. Ano-ano po ang mga damage control at crisis management ni Marcos at ng kanyang gobyerno para lamang maibsan, mapakalma at makontrol na hindi sumabog at sumambulat into a degree of a people power ang daluyong ng galit ng taong bayan ngayon at ng buong sambayan ng Pilipino laban sa pagkakaroon ng iskandalo ng pinakamalaking krimen sa kasaysayan ng ating siglo. In the modern history ng ating gobyerno at politika, ito na po ang pinakamalala na pagnanakaw na ginawa ng gobyerno at mga bahagi ng gobyerno sa kanyang sariling mamamayan. Itong 1 trillion pesos flood control na pagnanakaw. Of course, it is not exclusive to that issue only. Kung ang pag-uusapan ay pagnanakaw at pandarambong, mayroon pang mabibigat at malalaki pang issue na involved din po ang korupsyon skandal na ito. Kay Marcos, hindi nga niya mapaliwanag saan napunta ang 500 billion pesos na Maharlika Diskarte Fund nila ng pinsan niya at ng asawa niya na kunwari ay sovereign wealth investment fund. Subalit hindi na maipaliwanag saan napunta. Anong nangyari sa 500 billion pesos na pondo ng mamamayan dito sa Maharlika Diskarte Fund, mga kababayan? Halimbawa, saan napunta at ginamit ang 50 billion pesos ng Land Bank para dyan? Saan napunta ang 75 billion pesos ng Development Bank of the Philippines at mga savings at reserve fund ng Central Bank, amounting totally to 500 billion pesos. Malaki din po na iskandalo yan. Hindi din may paliwanag anong pinagkagamitan sa 129 billion pesos na gold reserve na mga umaabot sa 25 tons or 25 kilograms, 25,000 kilograms, 25,000 kilograms ng mga gintong reserba ng ating bansa ang naibenta at dinideny ni Marcos ito. Subalit kumakalat po ang ganitong balita na walang transparent and real and actual report na magpaliwanag siya kung totoo ito o hindi. Dead man niya lang. No? Ngayon, napilitan silang aminin na nagkamali din sila sa pagkuha ng mahigit 60 billion pesos sa pundo ng reserba ng PhilHealth dahil napipinto na ito ay gawan ng ruling ng Korte Suprema na technical malversation yon at krimen na pananagutan ni Marcos
ni Ralph Recto at ng kanyang gobyerno. Ni Marcos, napilitan siya magdeklara na ibalik daw sa kaban ng PhilHealth itong PhilHealth Fund na 60 billion pesos. Well, ang hinahanap ay 89.5 billion pero ayon sa mga impormasyon ay hindi naman lahat nakuha dahil nagkaroon daw ng injunction order ang Korte Suprema na huwag gagalawin ang remaining 29 billion 0.5 pesos. So, pero ang pagpapahayag ni Marcos na ibabalik ang 60 billion sa PhilHealth is more than enough proof na nagkamali sila at may ginawa silang pagkakamali at inunahan nila ang Supreme Court para hindi na sasabihin nila na restore na ang pundong ito pero maglalabas pa rin ng desisyon ang Korte Suprema dahil ang akto nila ni Ralph Recto ay hindi naman nabubura dahil lang ibinalik ang 60 billion pesos. Okay? Ganon din po yan sa flood control project. Hindi ko mo nagbalik ka ng mga ninakaw na kayamanan, ari-arian, pera, pondo at kayamanan sa gobyerno in favor of the Filipino people ay hindi ka na hahabulin, hindi ka na sisingilin, lilitisin at paparusahan. Hindi po ganon yon. May kaparusahan po ang krimen na ginagawa at ang restitution na pinagdebatihan sa Senado is only a component sa pagtutuwid ng iyong pagkakamali, subalit ang pagpaparusa at pananagutan sa iyong mga ginawa ay mananatili. Ayan. Ngayon, isa sa mga unang ginawa ni Marcos, na para magkaroon ng damage control ay itong kanyang pagsasagawa ng ICI. Para may pangtapat siya dito sa Senate Blue Ribbon Committee at that time na ito ay kontrolado at pinamumunuan ng mga Duterte-aligned senators sa pangunguna po ni Senator Dante Marcoleta. Para hindi siya madihado, nagbuo siya ng kunwa-kunwariang investigative body. Pero hindi naman ito independent kasi siya din po ang nagtakda at ang mga nandoon ay pinili niya rin. Para magkaroon ng kunwari ay sugar coating, pangpabango, kinuha niya si Baguio City Mayor Magalong na maging special advisor. Subalit, ang designation na ito, alam ni Marcos from the very start, problematic. Sapagkat elected public official si Mayor Magalong and under the Constitution and under the Local Government Code, ipinagbabawal po na kapag ikaw ay aktibo na elected official, hindi ka pwedeng magkaroon ng iba pang posisyon na pwedeng magkaroon ng conflict of interest. But from the very start, alam niya ni Marcos, ang kanyang sidekick, ang kanyang kanang kamay sa Malacanang, ang kanyang executive secretary na si Lolo Lucas Bersamin po, ay dating Supreme Court Chief Justice. So hindi gagawa ng mga desisyon si Marcos na hindi sinasangguni kay Lolo Lucas Bersamin at sa kanyang asawa ni Marcos na si Lisa Paquialamera Araneta na abogada din, Pero bakit kinuha si Mayor Magalong sa damage control na ito? Para magkaroon ng semblance of integrity and semblance of independence. Kunwari, may integrity, may independence, itong ICI o yung Independent Commission for Infrastructure. Ito ay parallel effort ni Marcos na para in kaso na mapuruhan siya doon sa Senate Blue Ribbon Committee, mayroon siyang fallback at maneuver position. Ito po ang ICI. At para magkaroon ng konting pagkakataon na tingnan ito na may integridad at ito ay talagang independyente, inilagay dyan si Mayor Magalong kahit may conflict sa batas. Subalit, itong maniobra ng sobrang mga pakialamero at sip-sip na mga tauhan ni Marcos, ang magkapatid na Boying Rimulya ng Department of Justice at si John Vic Rimulya ng Department of Interior and Local Government, ay direktang sinabihan si Mayor Magalong na ang investigasyon ng ICI mag-concentrate lang hanggang kinasaldi ko para hindi na sumabog pa at magkalat-kalat daw ang issue sa korupsyon at pandarambong. Wow! Di siyempre, alam mo na dinidiktahan ka at alam mo na hindi ganon ang katotohanang direksyon na kakalkalin at ilalantad sa publiko at gagawa ng hakbang na mapanagot ang sinuman na involved. Walang sacred cows.
So itong ginawang pagsita o pagdirektang pahayag ni Larry Mulya kay Mayor Magalong ay nagtulak kay Mayor Magalong para magkaroon ng self-introspection. Tiningnan niya ang sarili niya at ang binalikan niyang kanyang konsensya kung kaya niyang manatili sa ganyang diskarte ng mga Marcos at ng kaniyang mga alipores, kagaya ng ginawa ng magkapatid na Rimulya na ito ayon sa ulat na sinabihan siya na mag-focus ang investigation hanggang kina Saldico lang at mga kasabwat nito. Wow! So malinaw na may dikta at manipulasyon. So ang damage control ay lalo pang na-damage. At ngayon, wala pong credibility. Walang nagkakaroon ng excitement o ng positibong pananaw ang taong bayan dito, mga kababayan, sa ICI na ito. At pangalawang damage control ni Marcos, inagaw nila ang inisyatiba at kontrol sa pamunuan ng Senado, including ang kanilang paglalagay ng panibagong pamunuan sa Senate President na ang inilagay ay si Itbulaga Senator Tito Soto at si Ping Lacson na tuta at maniobrado at tablado para sa kay Marcos kasi hawak nila ito nung kampanya at ngayon ay kaalyado nila. At tinanggal ang isang malaya at malakas ang loob na proseso ng paglalahad ng investigasyon hinggil sa mga pandarambong at pangungurakot na nagaganap sa gobyerno ni Marcos. At kaya natanggal si Senator Marcoleta, Senator Escudero. Yan ay damage control nila Marcos to recapture the momentum in initiative at the Senate. At nagkaroon ng bagong majority alignment of senators. At ngayon ay 15 senators ang kontrolado nila Marcos at Romualdez. At alam na natin na kung anuman ang gipitan at mga pagsabog ng iskandalo ay tatabunan nila at ipoprotektahan si Marcos, including si Romualdez. Kaya nga, hindi pinababayaan ni Boying Rimulya na magmaniobra sa loob ng Senado, kasabwat itong si Tito Soto at sila Ping Lacson, obvious naman, na hindi umalagwa, hindi umabot sa pagiging uncontrollable ang mga kalagayan ng pagsisiwalat at pagsabog ng mga testimonya. Kaya, kailangan vetted, kailangan coordinated sa kanila nila Ping Lacson, Tito Soto at dito kina Boying Rimulya para makontrol nila. Ngunit nabulaga sila ng isang surprise witness na dinala ni Senator Marcoleta. Hindi nila nakontrol at talagang naipakita ang dugtungan nila Saldico, nila Martin Romualdez, pati ang pag-deliver ng mga pondo sa Malacanang Complex Compound. Ayan! Number 3 na damage control, itong pagpaparesign kunwari kay Martin Romualdez. Ito ay calibrated damage control sapagkat hindi naman talaga umalis si Martin Romualdez sa pagiging kontrolado niya pa rin ang House of Representatives. Ang mga komitiba dyan, ang pamunuan ay anino pa rin yan ni Marcos at Romualdez. Basta umalis lang siya para magkaroon ng kunwari ay may kaganapan na wala na siyang puder bilang Speaker of the House. That is not true. Mangyayari lamang yan kung itutuloy ang pagsasampa ng kaso at iba pang mga prosecution and activities ng gobyerno na siya ay ipitin na at papanagutin. But in the absence of those concrete actions against Martin Romualdez and Saldico, ang nagpapatakbo pa rin po dyan si Marcos at si Romualdez sa Kongreso. Otherwise, ma-impeach si Marcos at pwedeng magkaroon po ng problema sila na matatanggal siya by way of impeachment at bumaliktad ang Senado. Kaya kinokontrol pa rin nila hindi lang ang Senado, kundi pati itong House of Representatives. At ang pagkakatanggal kay Romualdez is parang tinanggal mo lang ang first layer ng makeup. Nandyan pa rin ang second layer ng makeup or foundation sa pagmumuka ng isang tuta na uri ng House of Representatives na sunod-sunuran at kontrolado pa rin ni Marcos at nila Romualdez. That is a damage control. Ngunit hindi po nakapigil yan upang sumambulat pa rin ang katotohanan that Martin Romualdez is indeed one of the chief architects alongside Marcos in the restoration and institutionalization of plunder and corruption.
magkasabwat sila bilang principal actors and operators bilang mastermind. That's the way Governor Chavit Singson described na si Marcos ang pinaka-mastermind. Kasabwat niya kaagad yan ang kanyang pinsan na si Romualdez dito sa lahat ng iskandalo ng Pandarambong. Okay. Ang sunod na damage control ni Marcos, ito. Pinunduhan at ginamit ang kanyang mga tactical allies para magkaroon ng labo-labo na pagkilos on the streets, no? Para walang solid collective action of anger and pagkagalit ng taong bayan sa kanya. Pinunduhan sina Laila de Lima, Risa Hontiveros, itong akbayan na mga hilaw na komunista, ang Simbahan Katolika, pati ang mga komunistang urban operatives ng CPP, NPA, NDF. Gumawa ng mga pagkilos, gumawa ng mga aksyon protesta, pero calibrated and calculated. Controlled, sapagkat hindi binira si Marcos. Hindi rin binira si Romualdez. Ang issue nila, corruption lang. Pero walang mananagot, walang tao, walang personalidad, walang accountable authority na sinisingil. Paano yon? Sapagkat yan ay damage control ni Martin Romualdez at ni Marcos. It was not an act of protest. It was an act of cover-up. Yan po ang totoo sa naganap na yun. Pero there were groups like Bangon Sambayanan, namin ni Ka Eric, ang Marcos Alisjan, ang mga retired generals and senior officers na retirado mula sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police, no? At maraming mga sektor ng lipunan na kumilos din na tumutuligsa sa totoong issue na ang punong salaring kriminal sa pandarambong at pangungurakot na nagaganap ay si Marcos at si Romualdez. At hindi sila pwedeng maglaro na parang inosente sila. Kaya po itong pagkilos ng CBCP, Simbahan Katolika, na mga grupo ng dilaw, komunista at mga yellow pink zombies at mga hilaw na komunistang mga sipsip kay Marcos, lahat ng ito ay calculated, calibrated na mga cover-up operations presenting themselves as if sila ay tumutuligsa din sa korupsyon at mga pananagutan pero walang personalidad, walang tumbok, walang tukoy papunta kay Marcos. Damage control po yan. Pero hindi forever na ganyan yan. Sa namumuong iskandalo ngayon at nabubuhay na pagkagalit at pagkamulat ng mga mamamayan, lalamunin po ng totoong daluyong ng kasaysayan ng pagbangon at sama-samang pagkilos ng mamamayan na nananawagan na pagpapalayas kay Marcos at kay Romualdez ng paniningil at pagpaparusa sa kanila, pagbawi sa kanilang mga dinambong na kayamanan. Lalamunin po ng daluyong ng puwersa ng mamamayan ang anumang mga attempt na ito ng CPP, NPA, NDF, mga yellow and pink zombies at pati na ang Simbahan Katolika na gusto nilang pigilan ang totoong paniningil ng pagkagalit ng taong bayan papunta kay Marcos at kay Romualdez. They will be absorbed deep down into the abyss ng kasaysayan. Lalamunin sila papunta sa mababang antas ng kasaysayan kapag nagdaluyong muli ang puwersa ng pagbangon ng mga mamamayan. Yan po ay katotohanang hindi mapipigilan. Kaya, itong mga lahat na nangyayaring ito, pati po ang mga maniobrahan sa loob ng Senate Blue Ribbon Committee at mga maniobrahan pati sa mga protest activities na ito, mga temporary and palliative, no? Band-aid lang po ito. Sa totoong dapat solusyonan dito ay ang paglayas na sa poder ni Marcos at nila Romualdez. Because sa kanila nagsisimula po ang lahat ng kabulukang ito na nagaganap sa ating pamahalaan. Well, on the part natin, ibinubulgar po natin ito, mga kababayan, sapagkat kailangan makita ng taong bayan that the central figure and the main direction na dapat tumbukin ng pagbangon muli at paglakas ng kolektibo at sama-samang pagkilos ng mga mamamayan at kung kailangang magaganap muli ang isa pang antas ng people power ay walang iba dapat ang pagpapalayas kay Marcos at kay Romualdez at ang paniningil, criminal prosecution laban sa kanila, kasama dyan sila Saldico, mga sindikato at kriminal sa DPWH, mga magnanakaw na mga congressman at kung sino pang mga involved na politiko at ganon din po ang mga kriminal na contractors. And babawiin dapat ang ninakaw at dinambong na kayamanan
paparusahan sila ng kanilang mga ginawang kasalanan at krimen. Yan po ang tinatawag na complete restitution and complete execution of justice. Magaganap lamang yan kung may pagbabago sa ating gobyerno, if there will be change of leadership. At tayo po ay pupunta doon sa constitutional line of succession, sapagkat yan po ang less disruptive. Hindi po magkakagulo at hindi po magkakaroon ng kalituhan kung susundin natin that under the Constitution, the supreme law ng ating bansa, ang linya ng pagpapalit sa poder sa liderato ng pamahalaan kung ang nakuupong presidente po ay namatay, nag-resign, pinalayas, o natanggal sa kapangyarihan by the direct sovereign action of the people, the constitutional line of power succession will be followed. Para po nasa framework tayo ng batas at nasa framework tayo ng pagkakaroon ng national consensus na nakabatay po sa pag-iral pa rin ng batas, hindi sa emosyon lamang. So yun po ang ating pagtingin. The damage control that Marcos is doing right now is only limited. He is actually buying time to survive his remaining number of years or days sa poder bilang Pangulo. Hindi na po ito mapipigilan, mga kababayan. Tuloy-tuloy po ang daluyong na ito ng paniningil ng taong bayan sa kahindik-hindik at karumaldumal na krimen na pinamunuan at pinapanumbalik ni Marcos at Romualdez, at sa kanila pupunta ang direkta at pinakamataas na paniningil ng taong bayan. Muli, abangan po ninyo ang mga video analysis with Ka Eric at ang ating live stream sa Balita at Talakayan, alas 9:15 ng gabi, mga kababayan. Daily po yan, Philippine Standard Time, 9:15. Live stream with Ka Eric. Simultaneous yan sa ating Facebook na live, Ka Eric Jeff Celis Facebook account. Sa YouTube, Ka Eric Celis YouTube channel. Maraming salamat, mga kababayan, sa inyong pagsubaybay at pagsuporta, pag-promote at pag-share ng ating videos at ng ating channel. 75,000 plus subscribers and still growing. At utang na loob ko po yan sa inyo, sa pagtitiwala at pagmamahal ninyo para kay Ka Eric. Sa gustong sumuporta, magbigay ng tulong, voluntaryo at sincero, bukal sa puso po ninyo, you can contact si Langging sa kanyang numero, si Rohilda Celis, sa 0916-308-7710. 0916-308-7710. Rohilda Celis po, para sa ating bangon sambayanan, sa ating community organizing, sa ating mga public forum and advocacy discussion na ginagawa po nila Ka Eric at ng ating mga volunteers sa Bangon Sambayanan. Again, don't forget, it's voluntary, out of your sincere dedication na tumulong sa mga grupo kagaya ng Bangon Sambayanan Movement. Ang atin pong linya uli, 0916-308-7710. Diyan nyo na po i-coordinate ang inyong suporta. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Ito po si Ka Eric signing off for a while. Abangan po ang next video analysis natin. Bye for now. Maraming salamat.